Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So hello po kay Mike, Job, Ronald, and Chen. Yung topic po natin ay Kristiyanong wais, making wise decisions daily. So medyo mahaba-haba na yung na-discuss natin patungkol po dito, and I hope pati po ngayong araw, pati sa pagpili ng kaibigan, makapaghatid sa atin ito ng wisdom, itong devotion natin na ito. At maitaas din natin yung level ng friendship, yung definition ng friendship according to the Bible. So, kung mag-spend time ka ng time mo with friends, you have to make sure na talagang tunay yung pagkakaibigan. Otherwise, you're just investing your time sa mga kala mo kaibigan pero hindi naman pala kaibigan. Now, sabi po rito sa Proverbs 18:24, a man of many companions may come to ruin, but there's a friend who sticks closer than a brother. May mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan, ngunit may kaibigan na mas madikit kaysa isang kapatid. Now, yung translation nito, pwede kasing a man of many companions. Ibig sabihin, yung isang tao na maraming kakilala, maraming mga kasamahan, pero hindi naman ganun ka close friends. Alam niyo po yung ganun, puro acquaintance lang. Kaya pwede rin siya i-translate na may mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan. So parang hindi naman talaga kaibigan, no? Marami ka lang kasamahan, marami ka lang nakakasalamuha. So isa lang po yung meaning nito, no? Nagkakaiba lang ng translation. A man of many companions may come to ruin. May mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan, ngunit may kaibigan na mas madikit kaysa isang kapatid. Now, para po mas maunawaan natin kung anong klaseng friendship yung tunay na kaibigan, maganda balikan natin si Jesus. Si Jesus kasi talaga yung merong tamang definition ng friendship. Sabi niya po rito sa John chapter 15 verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Dito, sobrang magkakaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa. Ano ba yung friendship? Yung friendship pala, yung tunay na pagkakaibigan, meron talagang pag-ibig . Bukod sa merong pag-ibig, merong willingness to die for your friend or for your friends. Tapos sabi dito, kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos ko sa inyo. Sa verse 15, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. So, walang secret. Yung gospel hindi secret, yung message ni God hindi secret, talagang pinapaalam sa mga kaibigan. Yan yung example ni Jesus Christ. So, dito sa Proverbs na pinag-aaralan natin, yung tunay na kaibigan, mas madikit pa kaysa sa isang kapatid. Yan po yung pinakita ng Panginoong Jesucristo sa atin. So, yung unang teaching po natin, Jesus loves His friends to the uttermost. Yung pag-ibig na pinakita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kaibigan, talagang sinagad niya, no? To the uttermost. Dakilang pag-ibig po ito na ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. So, that's number 1. Jesus loves His friends to the uttermost. Number 2, Jesus lays down His life for His friends. Inialay niya yung kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Now, merong pag-ibig at merong willingness na pag-aalay ng buhay para sa kanya. Yan yung friendship. Yan yung high level of friendship. Kaya, kung meron kang mga kasalamuha, tapos hindi mo naman mahal, hindi ka naman willing talagang sumangga ng bala para dyan, no? Saluhin yung bala para dun sa kaibigan mo, acquaintance lang yon, Facebook friends lang yon. Yung mga tunay na kaibigan talaga, willing na saluhin yung bala para sa iyo. Merong pag-ibig. Pangatlo, Jesus shares what He learned from the Father. Ibibigay, kung ikaw, may tunay na kaibigan ang tingin mo dun sa kasama mo, as in tunay na kaibigan, hindi mo pagkakait yung pinaka-importanteng mensahe sa buong mundo. That's the gospel message.
Ang Panginoong Jesucristo, sabi niya sa kanyang mga alagad, tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng bagay na narinig ko sa aking Ama, ipinapaalam ko sa inyo. That's the most important message. So tayo po, pag may kaibigan tayo, tapos hindi natin sinishare sa kanila yung pinaka-importanting mensahe, yung gospel message. We don't share Jesus Christ to them, the most important gift. Baka hindi natin talaga kaibigan yung tao na yun, no? So, Jesus shares what He learned from the Father. And pang-apat po, Jesus saves His friends. Ang Panginoong Jesucristo, nililigtas niya yung kanyang mga kaibigan. Ito po yung halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Na pag in-apply natin sa friendship natin, makikita mo talaga, kukunti lang pala talaga yung mga kaibigan natin. Kukunti lang pala yung mga tunay na mga kaibigan natin. Una, yung mga kaibigan na trinatrato ka bilang kaibigan. Makikita mo, mabibilang mo lang eh. Sino ba talaga yung nagmamahal sa'yo dyan? Sino ba talaga yung willing mag-alay ng buhay para sa'yo? Diyan sa mga kaibigan mo, no? Baka nga wala, di ba? Yung kaibigan po, siya yung taong pag napapahama ka, sasamahan ka talaga niya para pwedeng protektahan ka or pwedeng alalayan ka. Tapos yung tunay na kaibigan talaga, ibabahagi niya yung tingin niya, pinaka-importanting dapat malaman mo. Tsaka yung tunay na kaibigan, ililigtas ka. No? He will come or she will come to your rescue. So, tingnan niyo po dito sa talata sa Proverbs 18:24. A man of many companions may come to ruin. Pwedeng ikaw yung isang taong maraming kasamahan, maraming nakakasalamuha, pero hindi naman tunay na kunwari lang, kunwaring kaibigan lang, no? May mga kaibigan nagkukunwaring kaibigan. So, pwedeng ikaw yung tao na yon na maraming kang nakakasalamuha, pero pag binilang mo talaga, based on our standard, baka kukunti lang talaga yung kaibigan natin, mga tunay nating kaibigan. Ang tunay na kaibigan kasi, kapamilya talaga yan eh. Kaya nga sabi rito, madikit kaysa isang kapatid. So, talagang, yung kapatid mo nga, minsan kaaway mo di ba? Yung kapatid mo nga, minsan di mo kinakausap, di kayo nag-uusap. Kaya merong talagang tinutukoy na a friend who sticks closer than a brother. So, dito po sa example ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin, sino ba talaga yung mga kaibigan yung trato sa atin? At the same time, makikita mo rin, sino ba talaga yung mga kaibigan ang treatment mo sa kanila? Sino yung mga kaibigan mo sa paligid mo na mahal mo? You're willing to die for these people? You share the gospel to these people? Talagang, sinasabi mo talaga, bro, importante ka sa akin, kaibigan kita . That's why I have to share the gospel with you. Kailangan malaman mo kung sino ang Panginoong Jesucristo. Mas lumalim yung relasyon mo sa Panginoong Jesucristo. So, ililigtas mo talaga yung kaibigan mo, lalo na sa eternal death. No? You will share the gospel to that person. Now, para po sa ating application based on this verses, kung mapapansin niyo po kasi ina-emphasize natin yung family and friends Diyan kasi lumalago yung ebanghelyo. Diyan dumadaloy. Kung ikaw nakakilala ka sa Panginoon, dapat dumadalo yung ebanghelyo mula sa iyo patungo sa iyong mga membro ng pamilya, tsaka membro ng mga kaibigan mo, mga friends mo, family and friendship network. Now, ano po yung application natin dito? Number 1, invest in true friendship. Kapag puro nakakasalamuha mo lang, tapos hindi rin naman lumalalang yung relasyon mo doon sa mga tao na yon, baka mga Facebook friends mo lang sila. So, you cannot invest your life to many people, no? You can only spend time with a few. So, invest in true friendship. Sa mga tunay mo talagang kaibigan. Yung hindi ka iiwanan. Mamaya, nag-invest ka sa mga kaibigan mo, talagang you spend time with them, binubuhos mo, pati resources mo, pati kaperahan mo, binubuhos mo sa kanila. Pero hindi naman mga tunay na kaibigan, hinuhututan ka lang pala. Mga panahon na naghirap ka, nawala na silang lahat, no? Mga panahon na ikaw nangangailangan, wala na sila lahat. Kasi nga,
baka hindi naman talaga kaibigan yung turing sa'yo. So, invest in true friendship and be a good friend to your friends, to your true friends. Pangalawa po, seek friendship with people who follow Christ. Maghahanap ka na lang ng mga kaibiganin mo na yung mga taong sumusunod kay Kristo. Kasi sigurado, mapapalapit ka lalo sa Diyos, mapapalapit ka sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka lalo ng mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon, mapupunta ka sa tama. So, seek friendship with people who follow Christ. Hindi perfect yung mga followers ni Jesus. But if you seek friendship with them, hindi nga perfect yung mga tao na yon, pero you will have the best friends in the world. Kasi mga follower na ni Jesus yun no? Iba na yun meron pa bang hihigit pa na maging kaibigan na isang taong sumusunod tapat sa Panginoong Jesucristo? And number 3 po, let us not withhold the most important message from our friends. Kung ikaw meron kang kaibigan, tinatrato mo talagang kaibigan yon, tunay na kaibigan, pero hindi mo ibinabahagi sa kanya yung pinaka-importanteng mensahe. Paalalahanan ko lang po kayo mula rito sa John chapter 15. Sabi ni Jesus, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat, isipin niyo po kaibigan yung trato ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Kaya sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. Yan yung tunay na kaibigan. Kung ano yung narinig niya sa Ama, ipinapaalam niya sa kanyang mga kaibigan. Pag withhold mo yon, baka hindi mo talaga kaibigan yon. No? So, let us not withhold the most important message from our friends. Kailangan sila rin magkaroon ng kaligtasan. Kailangan sila rin maimpluwensyahan ng gospel. Kailangan sila rin makakilala sa Panginoong Jesucristo. At pang-apat po, simulan na po nating ipanalangin yung kaligtasan ng ating mga kaibigan. Sulat nyo po. Ako sinusulat ko sa sa papel, sa notebook. Sulat nyo po yung mga pangalan ng mga kaibigan nyo, lalo na yung mga matitigas talaga, na walang pakialam sa Panginoon, nakukornihan sa mga Kristiyanong gawain. Sulat nyo sila sa notebook. Simulan nyo na silang ipanalangin. Lord, tulungan nyo naman po yung kaibigan ko, iligtas nyo po. Huwag nyo pong hayaan na tumagal yung panahon na hindi nakakilala sila sa inyo, hindi nagsusuko ng buhay sa inyo. Let's pray for the salvation of our friends. Para po sa ating discussion, what practical steps you can do to share the gospel to your friends? Ano yung mga practical na pamamaraan para mas mailapit mo yung kaibigan sa Panginoong Jesucristo? So, discuss po natin ito sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, kausapin na, best practice po yun, no? Every time na nagde-devotion tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, before that, nakapanalangin, Lord, nagbukas ako ng Biblia ngayon, Lord, tulungan niyo po ako na pag binasa ko itong mga talatang ito, mangusap po talaga kayo sa akin. Best practice yun, before. And at the end of devotion, nananalangin ulit tayo. Pinagpapasalamat natin sa Panginoon yung biyaya ng kanyang salita na natanggap natin. So ito po, pwede po nating isama to sa ating panalangin right after this devotion. Sabi natin sa kanya, Father, thank you for giving me people to be my friends. Please help me to become a true friend by not withholding the gospel message from them. Minsan nahihiya po tayo, minsan, pero minsan minsan, madalas. Pag nagagawa natin ito, pag nahihiya tayo, nakakonsensya din kasi hindi lang tayo nahihiya ikinakahiya natin si Jesus in principle and in practice, no? Parang kinakahiya natin ng Panginoon when we withhold the gospel message. So ipanalangin natin, Lord, please help me to become a true friend by not withholding the gospel message from them. Use me for the salvation of my friends. Let my friends realize that Jesus is all they need. In Jesus' name.
So, panalangin natin yung mga kaibigan natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. At ipagpasalamat natin yung mga kaibigan natin na nakakilala sa Panginoon, may takot sa Diyos, nakakasama natin araw-araw, naka-encourage, nakapagpalakas ng ating loob. Yun yung mga friends na talaga iti-treasure mo for the rest of your life. Kung meron kang ganong klaseng kaibigan, pagpasalamat mo sa Panginoon. At ayan, paalala lang po, no, sa Zoom, meron kayong mga mamimit dyan na new friends sa discussion po. Everyday po yan from 8 p.m. onwards, Monday to Saturday. Salamat po sa sponsor natin, si Rap. New friend po yan na nakasama natin dito. So, kung meron po ay natutunan sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section. At please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.